place. Let's prepare our hearts. Let's open our hearts. And let the presence of God be in here. Hallelujah, Jesus. We welcome your presence, O God. We worship your name, O Jesus. We glorify your name, O God. Hallelujah. You are awesome in this place, O Lord. You are awesome in this place, O God. In this church, O God. Ignite your people, Panginoon. Ignite this place, Lord God, with your presence. With your Holy Spirit, O God. In the name of Jesus. Jesus. We welcome your presence, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God. You are Come on, church, welcome. Let's invite the presence of God. Hallelujah. Huwag ka lang basta tumayo dyan. Kasi you're not truly worshiping our God. Hindi ka tunay na nag-worship kay God. Iba kasi yung nagsasamba lang, yung matanda, pag iba yung true worshiper. If you know yourself na you are a true worshiper, just close your eyes. Huwag ka magpa-distract. Hindi ka dapat nadidistract kasi you are a true worshiper. If you know how to worship our God, alam mo na kung ano gagawin mo. Ignite yourself with the holy presence of God. If you yourself, alam mo sa sarili mo, a true worshiper, hindi mo na kailangan utusan pa. Hindi mo na kailangan sabihin pa, you worship your God. Let's worship our God. Kasi alam mo sa sarili mo, God is so good in your life. He is so great. He is awesome. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, O God. All the saints and angels bow before your throne. All the elders bow, the cast before the Lamb of God.
You deserve
Tunay nga, Lord God, na napakasarap umawit sa iyo, Lord God. And every time we worship, Lord God, this is the present that we wanted, Lord God, in the name of Jesus. We are longing for this presence, oh God, especially in the midst of your presence, Lord God. Hallelujah. You are worthy, O Lord. You are worthy, O Lord. You are worthy to be praised, O God. You are worthy to be praised, O Jesus. Because you are holy forever, Lord. Your presence is forever, O God. Hallelujah, Jesus.
Holy
You deserve all the praises, O Lord. Hallelujah. Truly, Lord God, we lift up your name on high. We lift up your name on high, O God. You are the King of kings and the Lord of lords that we worship, that we adore, that we exalt, O God, in the name of Jesus. Thank you for your presence, O God. Thank you, Lord Jesus, O Lord. Hallelujah, Jesus. We bless you, Lord God. Hallelujah. Father, we thank you, God, for this day. Thank you, God, for this privilege, this opportunity that you allow us, O God, Lord, giving us a chance to worship, to adore you this day, Father God, Lord. Everything that you have done in our lives, O God, we give you glory. We give you all, Lord, for you belong sa Lord. Lahat ng ito'y samahan at nagaling sa samahan. Lord, this morning, I still pray and I still continue to pray, Father God, Lord, that you're going to open the hearts of your people today. As we discuss, O God, as we study your word, the benefits, the advantages of the Lord, of the death of your Son towards us, O God. What are the purpose? It's not only one thing, Father the Lord. So many things, O God, na makukuha namin sa kahalagahan ng kamatayan na inyong anak ko sa mahal. And Lord, I pray, it's my prayer, Father the Lord, that you're going to open the hearts of your people, your children, Father the Lord. And I pray, Father the Lord, that these things will matter so much in their lives, O God, Lord. These things, O God, Lord, will give benefits sa bawat isa sa amin, Panginoon. And I pray, O God, Lord, maggamit na o sa mga itong mga araw nito, may bahagi, may disseminate o may distribute sa mga tao na nangangailangan sa ganitong klaseng mga pangangaral o And I pray, Father God, Lord, bless everyone that will be listening today. Maging sa aming mga kapatiran na nakikinig sa online, O God, Lord, I also pray, Father God, that they will learn something. Namin pong pag-aralan sa umagang ito, Diyos Ama. Day sa ibang mga kapatiran po namin na wala dito, hindi namin kapiling and they are now in the other ministry, O Lord, doon sa Pangasinan. I pray, or Pampanga, I pray, Father God, Lord, i-bless mo sila doon naman. Maging pagpapala nawa ang kanilang buhay doon sa iglesia kung nasaan sila ngayon kaysa as well as here, Father God, Lord, I pray, Father God, that we also continue. At Lord, tinataas ko namin, Panginoon sa Ama, ang isa sa mga anak ng aming kapatid, Panginoon, sa mga oras sa Diyos Ama, we pray. And I pray, Father God, Lord, para kay Calvin, para sa sa kanya pong karamdaman. Ikaw ang nakakalam, Panginoon. I want you, Lord God, to stretch out your hands right now, God, to Calvin, Panginoon, sa kanya karamdaman, wherever he is. Right now, Lord God, I pray that in the name of Jesus, Panginoon, ibigay mo sa kanya, Panginoon, ang kagalingan sa karamdaman. May kapabayaan man, Panginoon, ano man, Panginoon, the most important, Father God, Lord, you are there. Ikaw ang Diyos na aming nilalapitan, and we ask your healing power, Father God, Lord, na sa'yo mananahan na kanya pong maranasan sa umagang ito. Bless mo kanyang mami. Bless mo rin sa kanyang buhay. Pagalingin mo sa mga oras sa Diyos. That in the name of Jesus, hallelujah, ito po'y makakamtan rin ng batang may karamdaman pa sa lahat po namin mga kapatiran, Panginoon, na may mga nararamdaman. Of course, I pray, Father God, Lord, itouch mo bawat isa, Panginoon, ibigay mo ang kalakasan, kalusugan, kagalingan sa bawat isang nangangailangan ulit sa mga. Lord, we give you glory continuously, Father God, Lord. Bless your people today, Father. I pray in Jesus' name, amen and amen. Praise the name of the Lord. Okay? So tayo po ay makakaupo na ngayon. Isang mapagpala na naman umaga sa bawat isa sa atin. Kayo say amen, kapatid? Okay? So salamat sa Diyos. Ang Diyos ay patuloy na kumantabay sa bawat isa sa atin. Last day or yesterday, we were natong kami sa Pampanga, and then meron kaming pinuntahan doon. Purihin natin ating Panginoon.
Okay? So, we were able to feed almost 55 na mga bata, di ba? 55 na mga bata at salamat po sa lahat ng ating mga kapatiran na sumusuporta at tumutulong sa mga gawain katulad ito, mga kapatid. Amin po ba tayo? Amen? Malit man lang tayo na iglesia, but still we are doing for the glory of God. Praise God. Purihin natin ating Panginoon at salamat din po sa lahat ng mga kapatiran at mga kaibigan sa pambansa na walang humpay at walang patid na tumulong sa anumang mga pangailangan habang kanilang makakayanan ang lahat ng ito, mga kapatid. Okay? So, sa lahat po natin mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay at marami-rami na rin po yung mga sumusubaybay sa atin. Salamat sa lahat na mga kapatiran natin sa ibang bansa na patuloy kayong mamantabay sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. But still, I encourage you, kayong mga nagdidipindi lamang na manood sa live stream, for me, it's not enough. Hindi sapat na kayo po ay magsisimba lamang doon sa mga live stream. You have to give time. Hindi kasi kapag ganyan, ay lang yun, baga sabi, para bang option. In serving the Lord, you need to, kung baga sabi pala, kinakanan intentional yung paglilingkod sa Panginoon. Kaya say amen? Okay? Ang paglilingkod sa Panginoon, it should be intentional. Kinakailangan sadyain. Hindi katulad dati na, magsanggaling, nagsimba, mabuti man. Oo nga, nagkaroon ng pagkakataon. So those are not, kumbaga, uncareable. Hindi pwedeng i-carry, hindi pwedeng, hindi katanggap-tanggap ang ganong klaseng mga kapalaanan sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Kinakailangan po talaga na ang paglilingkod po natin sa Panginoon, it should be talagang intentional ang paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng Biblia, 7 araw ang ginawa ko, 6 sa inyo, 1 ibigay ninyo sa akin. So it should be intentional. Kinakailangan talaga, yung ibang mga simbahan nga, mga kapatid, especially sa Mindanao area, yung mga kapatiran na turuan talaga ng tama, na walang halong katotohanan talaga. Yung iba talaga, pagdating ng linggo, sarado tindahan. I know, isa sa mga tindahan dito sa Taguig na binibilihan namin ng mga pyesa ng sasakyan, mga Sabadista yun. Pero ilan ang kanyang Kristo? 4 yata. Pero talagang pagdating sa Sabado, sarado lahat. Okay, sarado. Sabi pa nga, nung makausap kami, nung malaman niya, pastor ako, lagi pinagmamayabag ngayon kanyang pagbibili ng tithes. Oo. Sa isa dati raw, sabi niya, isa lang yung kanyang tindahan, pero nung matuto siya magbigay ng tithes, talagang nakita niya kung paano siya pinagpapala ng Panginoon. Okay, so, and then later on, napati nakita niya na ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Kaya nga, sa buhay po natin, lagi ko sinasabi sa inyo, may sumisingit. Parang naalala niyo yung sa radyo na, may radyo natin na Abigon. O yung Abigon, tapos magkano kung pasok istasyon ng China. Transistor, Ay, ito, meron pa rin si Purara. Maliit. May transistor pa rin itong mga representante ng China. Okay, so yung po mga batid na kinakailangan pa rin, lalo na ngayon sa ating pong pinag-aralan, I was, trying to meditate these things na dapat po natin pag-aralan. There are some messages, may mga mensahe na it will, encourage us. Yung mga tinatawag na mga pang-revival na message, yung pangpalakas, yung pagpatibay, na yung mga talaga pang-encourage na mga mensahe. Mayroon din ba talaga mga mensahe na mga testimonyo? Are you listening now? Okay? May mga testimonyo na sa pamamagitan ng testimonyo na yan, nai-encourage ka, lalong nag-i-expand, lalong lumalakas ang iyong pananampalataya. But this time, what we are trying to study now, this is doctrinal. It should be, it must be. Hindi pwede itong optional. Hindi po pwedeng may pagkakatoka. Otherwise, sa introduction po natin noong una, nasa lay, otherwise, you will belong, or you belong, mahuhulog ka doon sa tinatawag na cultism. Kasi kapag hindi natin tinanggap itong ganitong klaseng mga turo, then you are making your own doctrine.
You are making your own doctrine, okay? Like for example, ano ba yung pinag-aralan po natin last Sunday? It was about the atonement. What is atonement? Diba? Pag-cover, tinakpan. Okay? Yung ating kasalanan, makinig. Ating kasalanan natin, sinabi ko nga sa inyo, kapag ka tayo po'y humarap sa Ama, listen very carefully, pag humarap ka sa Ama, hindi yung pagkatao mo, yung nakikita ng Ama, kundi yung Kristo na sinuot mo sa buhay mo. Therefore, according to the Bible, you became righteous in the sight of God, not what you did, but what Christ did for you. Wala, hindi mo pwedeng. Kasi kung ang ating righteousness, sa Bisaya pa, pagkamatarong, sa Ilocano, ano ba yung salita? Ano? Sister Rose? Pagkamatarong, nakalimutan ko na. Kasi, yung ating kabaitan, okay? Yung kabaitan po natin, makinig kami, tingin ha, na yung bang pagtumulong ka sa kapwa mo, di ba, kabaitan mo yun. Those things, kung yun ang titignan na pero, hindi kasi yun tawag dito, hindi yung permanente. On and off yung kabaitan mo. Ngayon mabait ka, bukas salbahis ka naman. Kasi, totoo yan. Totoo yan eh. Ngayon mabait kami. Kapag na mamaya kita, susapin mo kayo. Wala ka na, baksak ka na. Wala ka na. Tatalikod mo lang eh. Itsura mo eh. Wala ka na. Ay, yun ang sinasabi ko. Now, kung yan ay pagbabasihan ng Diyos, hindi ka maging gano'n. Could you mas imagine sinabi ng Biblia, mga ano kayo, mga anak kayo ng Diyos, o kaya mga banal kayo? Now, paano ka maging banal sa buhay? Ikaw mismo, harap-harapan ha, do you think, or can you consider yourself na ikaw banal? Banal ka nga dyan. Ito, ha? Frank ha? Sana, hindi natin ito ginagawa. Gaano kayo kaseryoso pag nagpapasalamat kayo pag kumain kayo? Lord, I thank you God for this word. Bless us, Father, in the name of Jesus. Amen. Ganyan ba kayo? Sino bang kinakausap mo pag nagpipray ka, nagpapasalamat ka sa pagkain? It's the Lord. Tawag, ano ka, nagmamadali? O, hinahabol ka? Isa pa ha. Kaya sinasabi ko, kung yan ay pagbabasa, ito, ang kinig ha, narito ka sa lugar ng simbahan. Kanina nakita ko habang nagyan ako, nakita ko isang apo ko, si Purara, ay sino? Jab, kita ko dito. Natutuwa ako pag nakita ko yung mga tama. Yung gesture, ano ba Tagalog sa gesture? Yung postura. Bisa, hallelujah, parang makamala. Kota naman, hallelujah. The point is, you are worshiping the Lord. Now, titignan mo yung gesture mo. Sa gesture mo pa lang, sa action mo pa lang, masasabi ba ng tao na ikaw ay nagsasamba? Paano ka nagsamba? Hallelujah! Praise the angels come. Samantalang iba talagang makikita mo, kahit hindi magsasalita, nakikita mo na sila'y nagsasamba. Amen. Ikaw lang ang nakakalam ng kapatid. Kaya nga, ulitin ko, kapag humarap tayo sa Ama, kapag tinitingnan tayo ng Ama, hindi yung pagkatao mo, hindi yung tangos, hindi yung lapat, hindi yung tsura mo, lipstick mo. Kaya nga, kahit wala kang lipstick, it doesn't matter. Why? What matters so much is that Christ ay sinusuot mo. Example, ang mga sundalo, mga polis, pag hindi naka-uniform, hindi mo dapat para sa kanila, hindi ka galang-galang. Pero kapag yan ay naka-uniform na, aba, huwag ka basta-basta. Once na sinuot niya yung kanyang uniform, suot niya ang buong batas ng Pilipinas. Okay? Ganun yan. So once na ikaw, Kristyano ka kapatid, kaya nga sinabi, ipinagmamalaki ng Diyos
if any man be in Christ, he is a new creature. 2 Corinthians 5:17. Umpisa pa natin ko sa 2 Corinthians. Ito yung pinagmamalaki. If any man, it's either, may isang ano pa, pinusok mo, kaya sinasabi ko ulit, lagi ko tinuulit sa inyo mga kapatid, huwag talaga kayo mag-aral ng Biblia. Pero pag-aralan ng Biblia, para pang-debate notes, masama yan. May sama, ang lahat na tao na, if any man be in Christ, if any man, sabi na, man na, hindi kasama babae, wala yan sarili mo. Ha? Kasi dito sa Tagalog, ano iba eh? Kaya kung nakipag-isa kay Kristo, pero sa English yan, if any man, okay? Therefore, if anyone in Christ, he is a new, ibig sabihin, kapag isang tao lamang, wala, hindi kasama babae. Now, ang lahat ng tao na may Kristo sa buhay, if anyone be in Christ, ano po doon? He is a new creation. Ano ba ang nabago sa buhay mo nung tinanggap mo si Kristo? Tumango sa ilong? Lumapad? Tumabingi? Kumanta? Walang nagbago sa buhay mo. The only thing that changed sa buhay mo when you accept Christ is your inner being, your spiritual life. Hallelujah. Kaya nga, binibigyan po natin ng importante halaga na itong ating pinag-aralan po natin, what benefit? What are the advantages? Suwat, di ba sinabi ko sa inyo, kung sasabihin ako, suwat kung namatay si Kristo, ano yun? Namatay siya. Aba, kailangan malaman mo. Kasi itong pagkakaalam mo, knowledge na makukuha mo sa kahalagahan ng pagkamatay ni Kristo, this will bring you, brought you to eternal salvation. This is the only one. Hindi mo kaya iligtas ang buhay mo. Kailangan ni Kristo mamatay. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa akin. Therefore, it matters so much. Diba? It matters so much. Napakahalaga sa atin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Importante yan. Kailangan malaman natin yan sa mga tao na talagang gusto mag-aral ng Biblia. Malalaman nyo, mahalatan nyo yung mga bata, mga tao na gusto mag-aral ng Biblia. Kasi magtatanong sila, yung tanong nila, talagang may punto sila. Pero kung pipiluso pa, huwag ka naman kasi ng panahon sa mga yan. Yung iba pang gusto yung pinag pa-impyerno ka, huwag na. Maghanap ka ng mga tao na makakausap ka na. Ayos. Mga tao na nagbibigay ng halaga. Ngayon si Kristo namatay. Okay? Ang kamatayan ni Kristo, ito yung nakuha natin. Kung si Kristo kasi hindi namatay, kapatid, lahat tayo walang langit, walang Biblia, walang pastor, walang magsasamba, walang worship every Sunday, Saturday, walang prayer. Kung si Kristo hindi namatay, at kung namatay mo siya, hindi na buhay, di same. Kung hindi siya namatay, at namatay mo siya, hindi na buhay, pareho sa resulta, walang resulta. Pero, salamat sa Panginoon, kapatid. Si Kristo namatay, at yun yung pinag-aralan natin. Ano ngayon ang makuha natin? Number 1, na pinag-aralan kasi, atonement. Ano ibig sabihin na atonement? Tinakpan niya, kaya nga ang nakita, ulit-ulitin ko, kaya nga ang nakita ng Diyos Ama, kapag tayo humarap, so, hindi yung pagkatao natin, kundi yung pagkatao ni Kristo, kasi nga, tinakpan tayo ng ating Panginoon. Ngayon, papasok kayo, ito, makinig. Papasok kayo na tinatawag ng eternal security. Yeah, eternal security. Nakatago ka sa loob. Lumulusot ka naman dito. Kung anong ginagawa mo, gumagawa ka. Ano eternal security yan? Wala. Gusto ng Panginoon na ikaw masayig ka. Tinatakpan. Ang ginagawa naman ng tao, lumulusot pa rin. Naalala ko tuloy yung tatay ko. Christian na kami nun. Bago pa lang 2-3 taon. Siyempre, di pa basta no. Magsisigarilyo. Habang nag-usap doon sa
Ako nandun sa, basta na at the time I was there, nandun ako. Ngayon, sabi ng mga kaibigan niya, "Pre, sino ba yung tatay ko? Pre, si Pastor Ito, parating." Hawak niya sigarilyo. Pag pinitik pa niya sigarilyo, makikita na. Andiyan na sa likod si Pastor Ay, ano ginawa niya? Kinumot niya. Ano ba tawag sa kumot sa Tagalog? Pinipilipit? Pinipilipit. Ano niya? Dinurog niya. Tapos susot na dito. Yung pala, hindi lumusan na mata yung gusto ko yung sigarilyo, lumusod din na sunog. Sabi na pa sa Brad, tawag ko na, susunog yung patalo. Nakakahiya. Yun ang sinasabi natin. Tinatakpan ka ng Diyos, ililigtas ka ng Panginoon, inong ginagawa mo naman, lumulusot ka, pumupuslit ka, gumagawa ka ng sarili mo. Ngayon sasabihin mo, eternal security ka? Eternal security ka dyan. Unless na mananatili ka kay Kristo, yes, you are eternally, but once you go out, there is no eternal. Remember that one? Huwag niyo abusuhin ang kaligtasan ng Panginoon. Okay, so, yun yung laman na tinatawag natin, okay? I think, naibigay ko sa inyo yung mga verses, lalo na sa mga estudyante, okay? I gave this one, Leviticus 4:20. Dapat, no, diba? Okay, now, kita magtatagal, diretso tayo doon sa substitution. Ano ibig sabihin ng substitution? Again, ang pinag-alalan po natin dito is the benefit, ang kabutihan. Ano ba ang mapapala natin sa pagkamatay ni Kristo? Ano ba nakukuha mo? Halimbawa, okay, sa mga estudyante. Pero ito mga bagong estudyante natin ngayon, parang hindi na gano'n nila nakukuha yung mensahe ng pagkamatay ni Jose Rizal. Kung mayroon man, bihira na, wala na ano eh. Wala na ano, para sa hindi katulad ng mga panahon pa ng 90s, kasi 18 lang, baga sa sariwang-sariwa pa yung kahalagahan ng pagkamatay ni Rizal. Pero ngayon wala na, magdalawang century na. Diba? Kaya medyo palipasan. Kaya nga mga kapatid, makinig kayo sa ganti, additional information tandaan nyo di ba pagkatapos ng rapture, babalik si Kristo dito. Makinig kayo. Okay? Babalik si Kristo dito at pagkatapos maghahari ng ilang taon? 1,000 taon, 1,000 years. Yun tinatawag na millennial kingdom. Tayo na ilang taon na ba tayo simula no si Kristo namatay at nabuhay muli? 2026 na tayo. Ibig sabihin, yung millennial, kaya tinatawag yan na millennial kasi 1,000 years. Kalahati ng ating panahon ngayon. Okay? Now, sa unang taon, pagkatapos si Rapture, baba si Kristo, kasama lahat ng mga Kristyano, magkahari doon sa Israel, hindi sa Malacanang. Sa Israel ang kanyang headquarters. Ang buong bansa, si Kristo ang hari. Lahat, Muslim, lahat yan. Panahon si Kristo ang maghari yan. Kaya yung turo ng saksi, nababalik na yung panahon na yung mga leon daw, nakikipaglaro na, nagano mga ganyan. Okay? At ang sabi pa nila doon, na lahat ng mga doon na-restore, but not actually. Sa first, ipagpalagay na natin, sa first 1 century. Ilang taon ba 1 century? 100 years. Ang first century, 100 years, sariwa pa yung mga nangyayari sa rapture. Yung mga anak natin. Kasi may mga Kristyano, may mga tao dito. Listen ba yan? Makinig kayo ha? Okay, makinig. Just tune up your mind. Hindi ba, during the rapture, hindi lahat ng tao papasok sa langit. May maiiwan dito. Yung mga nagsasakripisyo, yung tumatanggap ng 666, naiwan niya sila lahat dito. 7 years lang yan. Wow! 7 years lang yan, ha? That will be yung tinatawag na, sa langit, yun ang tinatawag na
Yung first 3.5, yun ang marriage supper of the Lamb at yun din pamimigay ng mga kuruna. Dito naman sa mundo, sa lupa, dito naghahari si Antikristo. Amen. Markahan, pugutan, traidoran, lahat yan dito. Pagdating ni Kristo sa second coming niya, kasi dalawang beses yung kanyang second coming, yung first coming niya, hindi siya aapak dito sa lupa. You understand me? Kayo mga estudyante, you know, you must have to memorize this one. Unang dating ni Kristo, di ba si Kristo hindi pa dumating? Amen? Unang dating niya, si Kristo, sinabi ng Biblia, nasa alapaa, ulap lang siya. Tutunog yung trumpita, mabubuhay yung mga Kristiyanong namatay, sasalubong, at yung mga buhay na maabutan, sasalubong, we will be changed into glorified body. Pero si Kristo hindi pa aapak dito sa lupa. Can you say amen? You understand me? Okay? Ngayon, anong ginawa ni Kristo? Babalik siya sa langit, hindi siya aapak. So, lahat ng mga tao, backslider, mga taong lumabas, umiwas sa Panginoon, maiiwan dito. Yun yung sinasabi ng Biblia, magtago kung saan. Magtago kung isa. Yung iba naman, pupunta doon sa mga yungib, magpakamatay na. Kasi yung sinabi ng Biblia, may malakas na lindol na isipin yung 50. Kita niyo yung 50 kilos na yelo? Bigat, siguro hindi 50 kilos. But anything na pwede ha? 10 kilo matamaan, tayo ko lang mabuhay. Sabi, titamaan ka dito ng 10 kilo bukol. Ma'am, may gamot pa kayo sa bukol. So, yun yung mga tao na ang mga tao, kanila, kapag nakasama ka sa rapture, 101% ligtas ka na. Kung halimbawa, ang pagkakristyano mo papaling-paling, hilaw-luto, karabang pagkaw na makabutod. Kasi sinabi ng Biblia, malamig-lamig, isusuka. Mainit-init, isuka. Sobra, kulang, maiwan ka. Yung, ay sabi ko nga sa inyo mga batid, ganun kadelikado. Now, ngayon pa lamang, husgahan mo na ang sarili mo. Ikaw ay karapat-dapat. Kaya sinasabi ko, magsimba ka pagkatapos si Mara. Matanong siya, nagsimba ka! Hindi ka na pumunta para manood. You are a part of that event. Gesture mo pa nga lang, itsura mo pa nga lang. Dapat ipakita mo na. Lord, praise God. Ngayon, kung ikaw ang Diyos, pipiliin mo yung padating sa langit. Pagdating gano'n ang gagawin sa langit. Good. Lalo na siguro yung mga nagsasamba na hindi magsanay. Anong gagawin mo sa langit? Dito pa nga lang, hindi ka na-train. Kung baka sunod, kulang ka sa pidos. Kulang ka sa informasyon. Okay? Balikan natin. Rapture, 7 years tribulation, 7 years, ano doon sa taas? Balik si Kristo. Pagbalik ni Kristo, doon sa Mount Olive, doon kung saan siya lumipad noon, bumalik, doon din sa babalik. According to the Bible. So doon sila maghari. Doon sa isang buong 1,000 years. Ulitin ko. The first 100 years, which is 1 century, masaya pa. Di ba? Masaya pa. Masalit na ba? Sariwa pa yung mga nangyayari. Sariwa pa yung mga nangyayari. Pagkatapos, another 1 century, 200 years. Medyo na, matamlay na. Baka sa naman yung mga sakit na sa mga kasukasuan, sakit yung tuhod, pagdating sa 300 years, 400, 500 years, sumala na yung ating mga anak. Hindi na alam ko na yung history noong panahon ng rapture. Then, at the end of the story, kasi to me, after 1,000 years, si Satanas kasi, pagsimula ng 1,000 years, si Satanas, ihuhulog doon sa bottomless pit. For 1,000 years, sikilo siya kahulog. Para ba siya, yung para ba sumakay siya ng Ferris wheel? For 1,000!
after 1,000 years, ayon sa Biblia, pakakawalan si Satanas. Paikutan niya yung bansa ng Israel. Okay? At pagkatapos, magkaroon ng gera. At yun ang panahon na sinabi ng Biblia, ang Diyos na mismo makakalaban nila. Bakit? Ang Diyos mismo magpapadala ng apoy, silang lahat susunugin ng ating Panginoon. That is after 1,000 years. Pagkatapos ng 1,000 years, haharap tayo sa tinatawag the Great White Throne Judgment. Dalawang judgment. Pagkinig ha. Mayroong judgment set of Christ. Ang judgment set of Christ ay si Kristo ang judge. Hindi ang Ama. Si Kristo ang judge at ang mga tao during the judgment set of Christ, mga Kristiyanong nakuha sa rapture. Yun yung panahon na bibigyan kayo ng korona. Lahat na. Kaya pagbaba kayo sa lupa, kasama ang mga rapture ng mga tao. Ulit ko, tapos ng 1,000 years, pagkatapos ng 1,000 years, pakakawalan si Satanas, magkakaroon ng gera, at sino ang mabibiktima? Yung mga bata na nakakalimot na. Isipin mo yung 1,000 years, wala na nakalimutan na. Yung proseso ng kaligtasan ng Panginoon, wala na nakakalimutan. Then, after that one, pagkatapos niya mga batid, papasok sa the Great White Throne Judgment, which is the judge and God the Father. Yun yung sinabi ni Juan, nakita ko yung mga maliliit, yung mga matatanda, malalaki, magsimula kay Adan hanggang sa dulo, pinakadulong tao na buhay sa mundo ito. Hahalap sa Panginoon. Yun yung panahon na yung mga kambing at saka mga karnero. Yung kambing-karnero, hindi yan mangyayari doon sa judgment seat of Christ. Lahat ng tao na nasa judgment seat of Christ, puro Kristiyano. Pararangalan yan. Una, magkakaroon lahat ng mga korona. Then, the second one, the three one, the first, yun sinasabi, kainan yan. Kainan yan. Then after that one, ulitin ko na naman, babalik siya sa lupa, aapak na siya, maging hari na siya doon for 1,000 years. Balikan natin, pagkatapos ng 1,000 years, pakakawalan si Satanas, tutuksuin ang mga tao, marami sa makukuha, tapos magkaroon ng gera, pagkatapos, ang Diyos mismo magpadala ng ulan, apoy, susunugin sila lahat. Then after that one, magkaroon na ng final judgment, which is the Great White Throne Judgment. Ang huwis doon, walang iba kundi ang Diyos Ama. Tayong mga Krisyano, nandun kasama tayo doon na maghuhusga doon sa mga taong nandun sa harapan ng Panginoon. Kaya sinabi ng Biblia, haharap sa Kanya ang mga kambing, hihiwalay niya sa kaliwa, at ang mga karnero naman nasa kanan. Di ba may mga pilosopo, o di ba tayo mo, pag nakita mo, nakaharap ang Panginoon, ibig sabihin, pag nasa kanan, karnero yan. Na nasa kaliwa ka, tumawid ka, butang sa kanan. O sige, lahat ng mga nasa kanan, mga karnero. Sa kaliwa kanan. Tapos sabi na, okay, lahat na yan, posisyon na. Okay, salamat sa Panginoon, talikod ng Diyos. Kanina, nasa kanan ka, ngayon nasa kaliwa ka na. Utakan mo pa ang Diyos. Hindi, ano ba, ano? Mabigat ko. Mabuti na sana po ng espiritu ni Judas. Akala mo, mautakan mo si Lord. Pinadala ka ng bato. Pumanti ka ba ng muli, malaki. Eh sabi ni Lord, hindi na tinapay na gawin. Ibato, itapon! Ang unang pinakamalayo. Yun ang mahabang buhay. Kaya ano ba, sa 12 na disipulo, si Judas na unang namatay. Eh sabi mo yung bato na pinasaan niya. Akala na gagawin tinapay. Sabi mo niya, halos mabugto mo, maputol yung ugat. Para niya, sabi mo kasi, kahit ganito, magbuhat ka ng bato ng ganyan, ibuhat mo. Eh, dito. O, yan. Ano ba, ginagawa nyo sa, parang kasi laki na ng bola ng bowling. Hagin na, hindi mo maabot. Yung poster, hindi mo maabot. 10 meters, hindi mo maabot. O, di, ganun, hindi pa nga nakabalik si Cristo sa langit, pati na sa Judas. So, again, mga kapatid, yun, okay. So, lesson kami, ha? So, natuto na lahat.
after the great white throne judgment, that is the end of the revelation sa Biblia. What's the next, Pastor? Maghintay ka kung anong next na ibibigay ng Panginoon. Yan ang katapusan ng Biblia. After the great white throne judgment, no more judgment. Hindi na natin alam. Sabi pa nga nang napapakinggan ko ng isang pastor, magaling yung kanya niya. Sabi niya, kasi ang pinagbabasihan ko niya, yung salitang everlasting. Ang tanong niya, how many years is the everlasting? Sino ang kasagot? Ilang taon ba ang everlasting? Wala. You might be, aabot ka ng 1,000 years. Pwede rin 1 million years. Pwede rin 2 billion years. 3 billion years. Ngayon sabi niya, kung ikaw, pakinggan niyo pag video may take ito, pakinggan niyo niya, kalagahan. Kung ikaw nasa langit at lumapit ka sa Panginoon, hindi ibig sabihin, dikit ka sa Diyos. Ulitin ko ha, kinig ha. Nasa langit ka na. Nagsamba ka sa Panginoon. Naglingkod ka sa Kanya. Hindi ibig sabihin, nakakalaman ka sa mga taong nasa langit. Walang ganyan. Okay. Nasa impyerno ka. Lumalamoy ka sa apoy. Bigla kang nanalangin sa Panginoon. Walang pagkakaiba pa rin. Hindi ibig sabihin na malapit ka sa Diyos kasi nanalangin ka. It doesn't matter. Wala nang kahalagahan kasi na nasa final judgment ka na. Both is either nasa langit, magsamba ka sa Panginoon, hindi ibig sabihin na maging matibay ka, maging matatag ka, mas mahal ka na. No, nothing. It doesn't matter. Nasa impyerno ka, nagsisisi ka, sumisigaw ka, humingi ka ng tulong, nananalangin ka, hindi ibig sabihin mas malapit ka sa Diyos. Wala nang halaga ang lahat ng yan. Why? Tapos na na. You are already being judged. You got the point? Diba? Nausgahan ka na. Wala na, hindi mo na mabuhay na. Nandiyan ka na. Kaya nga mga batid, importante sa bawat isa sa atin na malaman po natin again and again, nasa tabi, danger. Hindi ka na pwedeng bumalik pa. Kung hindi ka makasama sa rapture, tandaan yung tayo tuturo na, pag hindi ka nakasama sa rapture, the only way, nasa makinig, sa isang paraan lamang na pwede ka maligtas, huwag na huwag mong tanggapin ang numero. That is only one. Kapanahon ng rapture, ay may panahon ng tribulation, sasabihin siya, lahat yan, traidora niyan, wala ng nanay, wala ng tatay, wala ng kapatid. Nawawala na lahat ng yung pagpapahalaga mo sa kapwa mo, wala, huwag ka ng kumpiyansa. Sasabihin mo, tatay mo, nanay mo, asawa mo, oh way. Kaya ka niyang traidor, kaya ka niyang ibenta. Kaya nga, ang ginagawa nila, ang itituruan natin dito, na kapag ka naiwan ka sa raptor, huwag ka nang magtagal sa Maynila o sa syudad. Hindi ka mabubuhay dito. Ano ba sila kami? Nakikinig pa kayo mga kapatid? Hindi ka mabubuhay sa syudad. Hindi ka mabubuhay sa syudad. Kahit na gano'n, tala mo ng pera. Ang sikaraya, darating ang panahon, maging walang halaga ang lahat ng ginto at pilak. Ano ibig sabihin? Pera. Kasi kahit na may pera ka, wala ka namang numero, wala kang tatak, hindi ka pwede makabili. Umalis ka dito, maglakad ka, kung wala kang sasakyan, maglakad ka, lumayo ka dito sa kanila. Maghanap ka ng probinsya na pwede ka magtanim ng kamuti, magtanim ng saging, magtanim ng kamuting kahoy, mabuhay ka, huwag kang magpakamatay, lalo hindi ka makarating sa langit. I'm serious. Yan ang consequences pag hindi ka nadala sa rapture. Kaya na natin, sinisikap natin na kinakailan. Ulit-ulit ko sinabi ko, hindi ka na pwedeng bumalik.
Wala kang opisina na pwedeng puntahan sa Panginoon. Para ikaw, the only way na ikaw makahabol sa mga na-rapture is wala kang numero na tatak. Tandaan niyo yan. Kaya nga sinabi na Biblia, araw at gabi kinakailangan paghanda. Useless lahat. Lahat ng mayroon ka. Pera, kayamanan. Kaya nga ang mga Kristiyano ngayon sa mga wise, sa mga Kristiyano ngayon nabasa ko sa wise Christians today are investing in the kingdom of God. Yung mga pera nila, pinalabas, tinulong sa mga simbahan. Lahat na alam nila. What's the use? Kaya mabasa ko sa basa, marami mga scammer dyan, nakisyo daw si, ano ba, kamamatay lang niya noon, Ron Quinoli. Sabi nga nila daw, si ano daw, si Sylvester Stallone, mayaman daw, pati sino ba siya, si Schwarzenegger, mayaman daw, hindi na lang pera na, kung mag-comment ka dito, bibigyan ka namin ng pera. Sabi niya. May ganun mga palusot nila, mga scammer na. Kasi daw, marami din dinalaan yung pera, pamimigay nila nito, gano'n. Kaya maniwala niyan. Pag nagpirma ka naman, pagbigay gano'n, dagdag lang content, tinatagdag sa punto nila. So, yun yung mga bagay, mga kapatid, na dapat natin malaman sa buhay po natin. Again and again, ang doktrinang ito, tinuturo ko sa inyo, kapatid, yun pa rin ang gagawin, everlasting ang hindi nagbabago ang turo, doktrina, kapalaanan sa kaligtasan natin, but it is always, it remains because of the death of Christ. Amen. It's not because of religion. Nothing. The only thing that can save us is through the blood of Jesus Christ. Kaya nga, ganun ka-importante ang mga turo about the atonement, about the substitution. Ano ibig sabihin ng substitution? Kapalit, hindi na hayop. Kaya nga sabi ko sa inyo noong linggo, pasalamat yung mga baka. Karnero, bakit? Hindi na, isipin mo yan. Pag nagkasalang tao, ha, hindi ka na baka, sabi ba, hindi ba pagkapanahon ng pesta, sabi mga biro-biro nila mga baboy, malapit ang pista. O kaya ikaw, malapit na rin ang pista. Ako ba sabi ng mga baboy na, jacket po'y kayo. Kisay, litsuno na to. Pasalamat sila, tinubos. Kung tutusin nga, hindi lang tao ang tinubos, pati yung mga hayop na dapat ihandog, nagtubos. Kasi hindi na, kahit na may hayop ka ngayon, maghandog ka, hindi na ngayon ang proseso ng kaligtasan. Diba? So, it is ka na. Ibigay ko sa inyo itong mga verses na ito. Right on, this one. Okay? Substitution, ibig sabihin, pagpalit natin, okay, bibigay ito kasi mahaba tayo kapag binasa-basa na siya. Isaiah Kapitulo 53, versikulo 5. Isaiah 53, verse 5. 2 Corinthians 5:21. Ay, yung mga estudyante na sekretary. Dik-dik lang. Isaiah 5:53, verse 5. 2 Corinthians 5:21. Galatians chapter 3, verse 13. Magsulat kayo yan, at magagamit ito. Okay? Galatians 3:13. Hebrews chapter 2, verse 9. Hebrews chapter 2, verse 9. Hebrews chapter 9, verse 28. Hebrews 9:28. Then 1 Peter chapter 2, verse 24. 1 Peter chapter 2, verse 24. 1 Peter chapter 3, verse 18. Those are the verses, okay, that will back up the teaching of substitution. Na si Kristo ang substitution ng buhay natin, kapatid. Okay? Kaya nga, importante ito, again and again, sa sinabi ko kanina, mga kapatid, sino mang tao, relihiyon, grupo, sikta, na sumuway sa mga turo na ganito, you are considered as occult. Why? Ano ba yung call natin?
Ang cult, yun yung mga turo na hindi sumunod sa proseso ng ating Panginoon. Tayo po ay puno ng kasalanan. Sinabi pa ng Biblia. Basahin natin, subukan natin ang Isaiah chapter 53, 53 verse 5. Tingnan doon natin. Kaya natin. May tahan pa tayo. 53:5. Bilisan mo natin. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Sino yung nasugatan? Si Kristo. Siya ay binugbog. Sino binugbog? Si Muhammad Ali. Hindi. Binugbugan si Muhammad Ali. Binugbugan si Pacquiao. Pero hindi yung kalita. Wala tayong pakinabang doon. Okay? Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nabusugatan, siya ay binugbog dahil sa ating isipin mo yan. Kasamaan. Ngayon ang tanong, kasi ito tingin dito. Ngayon ang tanong, tumigil ka na ba sa kasamaan mo? Kakahiya. Continuous ang kasamaan. Bakit? Nung tinanggap mo ba si Kristo bilang Panginoon mo, tumigil yung kasamaan mo? Okay? Kaya siya nasugatan, siya ay binubog dahil sa ating kasamaan, tayo ay, silipin mo yan, pinagaling na tayo. Saan ka ba kukuha? Kaya sabi, sana all. Yun ang ginawa ni Kristo sa atin. Ngayon ang tanong, hindi ka ba mahiya? Pupunta ka rito, magsamba ka sa Diyos, tapos mata mo, kung saan saan nakatingin, nagsamba ka ba talaga sa Diyos? Hindi naman yung mga tanong na yun eh. Ay, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas yan. Siya na nadumanas, siya po nakikinabang. Pero tayo, pag tayo ang naghirap, tayo nakikinabang. Pero si Kristo, dumanas ng kahirapan, pero tayo ang nakikinabang. Amen. Hallelujah. You miss where to clap your hands for that. Pahirap na dinanas siya at sa mga hampas. Mapabuti na kung kurot. Sipin yung hampas. Kaya nabasa ko yan sa ano. Nabasa ko yan sa comment na nagreklamo ang mga matataas opisyal sa Israel, mga Hudiyo, nung mapanood nila yung ano ni Kristo, yung salida sa sine na Passion for Christ, kasi yung pala ginawa nila, yung ano do pa, pagkahampas sa ganyan, sabay ganun, paklas yung hinahatak yung naman. Kaya sabi, hindi ganun. During that time, walang ganyan. Nasubrahan. Latay. Yung sinabi niya latay, hindi yung hampas sa ganyan, sabay paklas, walang ganun. Oo, parang may ano ba, may ipin. Pero sinabi ito, latay, hampas. Again, sinabi ito, dahil sa dinanas yan mga hampas, sino nakikinabang? Ikaw. Palampakan mo natin si Lord. Next one, another verse. Ano verse na? 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo. Amen. Hindi siya pinarusahan dahil sa kanyang kasalanan. Kaya nga tawag sa kanya, substitution. Siya ang kapalit. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, substitution. Siya'y itinuring na makasalanan. Substitution nga. Kasi tayo ang may kasalanan. Pero siya ang gumawa. Kaya substitution. Okay? Alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay magiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Iklaro natin to. Okay? Si Kristo ang nagsakripisyo sa atin. Amen. Kinig. Okay? At sinabi ito, sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Sinong Kanya na yan? Kay Kristo. Sa pakikipag-isa natin kay Kristo, kapatid, ayon pa sa Biblia, nagiging matuwid tayo sa harapan
ng Diyos. Sino yung Diyos? Kundi ang Ama. Yun ang sinasabi ko kanina, na kapag humarap ka sa Diyos, you remember? Pag humarap ka sa Diyos, hindi yung kabutihan mo, panis yung kabutihan mo. Kasi yung kabutihan mo, hindi yan permanente. Hindi yan, tawag ito, may termino na permanente, ano? Dana sa bibig ko, that's the problem. Steady, mayroon pa yan sa termino ko. Makuha ko rin yung mamaya. Hindi permanente. Hindi consistent. Yes. Hindi consistent. Ngayon, mabait ka. Huwag mo pusoy. Hindi na mo lang sa'yo. Ganyan. Tingin ka na kikingin. Hindi tuloy-tuloy na. Hindi permanente. Hindi mo ma-maintain yun. Hindi consistent. Okay? Now, sabi ito na, ulitin ko dahil sa ating kaya na mga kapatid, malinaw talaga dito na ang mga tao na hindi nakakapit, hindi nakalapit kay Kristo, pagdating sa Ama, huyo. Huyo talaga. Now, konting example, balikan natin ang Matthew 25. Ano ba istorya sa Matthew 25? Una doon, istorya doon yung 10 dalagang birin. 10 sila, naghihintay. Maghintay ka man isang tao na hindi mo kilala. Ikaso nga na, naubusan sila na, ano naubos? Lana. Okay? Bumili. Pagbalik, hindi na sila kilala. Kung tutusin kung ikaw ang nandun sa 5 na umalis at bumalik at hindi ka na tinanggap, ano sasabihin mo? Sana hindi na ako umalis. Sana hindi na ako umalis. Kasi ang problema doon, wala silang ilaw. Bakit yun? Hindi magtala ko. At least mamatay man yung ilaw ko, may mga ilaw naman kayo. Kasama ko na ko sa liwanag. Kaso lumabas. Yun ang ibig ko sabihin. Natanong ko nga lagi, where is the eternal security? Lumabas ka eh. Umalis ka eh. Pero sisisihin mo si Kristo. Ano sinabi ng Pedro? Tatok, sir, boss, ano? Sino ba kayo? Kami po yung bibig. Hindi ko kayo kilala. Where is eternal security? Okay? Palampakan po natin Panginoon. Okay? So again and again, let us maintain ang turo ng Panginoon sa atin. Tayo ang mga sanga. Ang sanga, nahihiwalay sa puno. Sino ang puno? Si Kristo. Mamamatay ka pag humiwalay ka. Ang tagabantay sa puno yan, ang Ama. Wag humiwalay ka kay Kristo, malas ka. Ngayon, kung ang paglilingkod, kayong mga nanonood sa akin, nakikinig sa akin, ngayon, kung ang sittings ng paglilingkod mo, relihiyon, utang na loob, walang relihiyon na magdala sa iyo sa langit. Amen. Wala. Kinig ka sa akin. Sasayangin mo yung panahon mo. Oras mo. May awit na tinatawag, wasted years. Panahon na sasayang. Thinking, inaakala mo, knowing na naglilingkod ka, pero hindi ka pala naglilingkod sa Diyos. Ang pinaglilingkuran mo, membo yan, relihiyon, tao. Mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka. Pero sa mga tao, ang paraan para makasigurado ka, siguraduhin mo may Kristo ka sa buhay. Maliwanag, ang nakikipag-isa, okay, ulit ko upang siya'y itinuturing na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin kay Kristo sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kapag ikaw nakasama ni Kristo, tumanggap kay Kristo sa buhay, sa harapan ng Ama, ayos ka. Pag humarap ka ng Diyos, humarap ka sa Ama, kasi lagi ka naman harap sa Ama eh. Pag nag-pray ka, di ka naman pag-pray kay Jesus, mag-pray ka sa Ama. Our Father who art in heaven, pag tingnan ka naman, diyan ka na naman, tingnan ka na. Wala kang Kristo sa buhay. Ang nakikita ng Panginoon, yung self-righteousness mo. The problem is, hindi consistent yung magsimba ka ngayon,
Bukas, dasang ka na naman. Simba na naman. Bukas, ano yan? Waiter? Makinig ka sa akin. Okay? Kinakailangan maintain ka. Kaya sinasabi ko kanina, ang paglilingkod sa Panginoon, intentional. Intentional. Hindi ka pa pinanganak sa mundo ito, nag-utos ng Diyos sa akin ang isang araw ni Sisino. Amen. Ngayon, ayaw mo magsimba ng linggo. Gusto mo Sabado. Sige, hindi mo. Siguraduhin mo na sa Sabado ka. Sabi pa nga rin sa amin, kita na tayo sa final. Doon tayo sa langit. Siguraduhin mo lang na makarating ka sa langit. Palakpakan po natin muli sila. Another verse, I think just give me 2 minutes. Galatians 5 or 3:13. O yan na. Tinubos tayo ni Kristo. Amen. Hindi religion. Nako. Ayawan ko ba dyan sa mga tao niyan? Bakit talaga pinanganandakan, ipinagmamalaki, na pag hindi kayo papasok sa religion namin, hindi kayo magpamibro sa religion namin, hindi kayo, ay! Nako. Utang na loob, baguhin ninyo ang inyong isip ninyo. Tinubos tayo ni Kristo. Si Kristo ang tagatubos natin. Hindi gawa mo. Kayo din naman gumagawa ng mabuti. Hoy! Plastic yung paggawa mo ng mabuti. Pero nunod sa akin. Mabuti ka ngayon. Pag tinumpak ka. Wala. Oh. You cannot maintain. Tinubos tayo ni Kristo mula sa tao. Alam ko? Mula sa sumpa ng kautusan. Siyempre, kautusan pa. Yung mga tao nagpakamatay sa kautusan. Kautusan! Sa ibig sabihin, sa kautusan para may sumpa. Yung sumpa na doon ka tinubos, tapos kayo ngayon, ipinagpamalaki yung kautusan. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa. Isipin mo yan. Nasumpa si Kristo, hindi dahil sa kanyang pagkakamali, dahil sa atin. So, ibig sabihin, gusto ng Panginoon may labas ka doon sa kautusan. Kung mananatili ka sa kautusan, sino pa ang magtubos sa'yo? Itapos na si Kristo namatay. Huwag mong sabihin, pababalikin mo si Kristo. Lord, dito pa kami, Lord. Hindi pa kami natubos. Hindi pa kami nabayaran. Ha? Ano yung lisensya? Buti na nga yun yung registro ng sasakyan daw. Sana all. Gagawin ng 5 years. Sana all. Mga bago lang ko pala. Ay, hindi ko na maganda. Pangit pala yun. Pangit pala. Huwag ka lang bago kahit sikanan. Basta bago pili. Okay? Sabi nyo, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Again, hindi ba, may sumpa sa kautusan. Paano natin matitibang sumpa sa kautusan? Ikaw ba naman, masunod mo yung siya, magkamali ka sa isa, bagsak lahat. Di ba? Pero sila pinabigyan. Paano naman pinabigyan? Mas masahol pa kayo sa batas sa sundalo. Ano yung priest? Ay, kumamot tuloy sa lahat. Bakit ka mali? Mali na isa, mali lahat. Kaya ayusin mo na madadamay kami. May sumpa sa kautusan. Yung mga tao na sumpa sa kautusan, ayon pa sa Biblia, si Kristo ang tumubos sa'yo. Bakit ka pa mananat? Kaya nga si Pablo galing sa kautusan. Sabi ni Pablo, huwag niyo kulukuhin. Hudiyo ako. Ha? Hudiyo ako. Tagaturo ako. Alam ko yung mga batas na yan. Memorize ko ang kautusan. Pero may sinabi, umalis ka na dyan. Tinubos ka na ng Panginoon. Inalis ka na. Kayong mga nasa kautusan, nananatili pa rin kayo sa kautusan. Sino ba naliligtas sa inyo sa kautusan? Si Kristo. Ngayon, ang turing niyo kay Kristo, maliit na Diyos na unsa may size ni Kristo, unsa may size sa Ama, ano rin ang size ng Anak ng Espiritu. Ano sasabihin mo maliit? Ano yun? Si Kristo, alta. Tapos ang Ama, negro, mataas, matangkad.
Huwag ganyanan. Ama, Anak, Espiritu, iisa lang yan sila. Amen. Yan ang turing ninyo eh. Yung iba naman din, si Kristo daw, kasi level ni Moises, tumigil ka na. Tumigil ka. Hindi ka level ni Jesus. Si Moises, mga propeta, hindi. Espesyal na tao. Tao at Diyos si Kristo. Kala niyo hindi ako nag-aral. Kasi may mga nababasa ko lang. Pinabasa ko yung mga comment ng iba. You must remember that. Si Kristo ang tagapagligtas natin, hindi relihiyon. Huwag mong mamaliitin si Kristo, kapatid. Sinabi natin kanina, dahil sa pakikipag-isa mo kay Kristo, nagiging matuwid ka sa Ama. Hindi ka pwedeng katanggap sa Ama, katanggap-tanggap sa Ama, kung hindi ka aprobado kay Kristo. Kaya sinabi namin, if any man be in Christ, he is a new creature. You must be in Christ. Do not neglect Christ. Huwag mong palitan si Kristo. Sinabi ni Kristo, without me, you can do nothing. You cannot go to heaven kung hindi ako. Sige, makipag-away ka kay Kristo. Pagdating ng panahon, sisihin mo yung pastor mo, sisihin mo yung ministro mo, sisihin mo, oy, pagdating ng, ang pastor mo may impyerno, pati ka ng impyerno, di magsama kayo. Kaya nga, sinabi nila, study to show thyself unto God. Nag-aral ka ng Biblia. Kayo naman din mga tao na tinuturuan ng mga ministro, pastor niyo, na hindi kayo magbasa ng Biblia kasi hindi daw kayo karapat-dapat. Mali yan! Pumunta kayo dito sa amin, marami kami Biblia. Bibigyan rin kayo. Wow! May challenge. Kasi, mga tao kayo magbasa ng Biblia, katamaran yan. Katamaran yan. Hindi totoo yan. Walang pinapigilan. Walang tao na pinipigilan. Hinahadlangan ng Diyos na mag-aral na kanyang salita. Lahat tayo. Kaya sila, to show thyself approved unto God. Kinakailangan buhay mo aprobado sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Sasabihin mo, Lord, yung kasi sinabi ng ministro namin, sige, magsama kayo ng ministro. Naalala nyo siya, no? Siya nandiya sa kasi sa pera. Hello, listen to me? Di ba? Niloko nila ang mga disipulo. Sino nagloko? Si Ananias. Nilibig si Ananias kasi naloko ka. Dumating si Mrs. sa pera. Sabi ni Pedro, talaga bang yun na namin? Sabi ng imam sa pera, Madam, o nga mami, sir, bros, ako. Yun na nga, sabi, narinig mo yung apat na mga tao? Alam ba na ginagawa nila? Naglibing sila sa asawa mo. Kasi nagsinungaling. Tapos ikaw na sila, susunod ka, sabay bagsak. Patay! Magsama kayo! Do you think ang mga ministro niyo, pastor niyo, ako nga, hindi ko makarantiyahan ang mga membro ko dito na papasok sa langit kasi ako natutunog. I teach them everyone kanya-kanya tayong sikap sa paglilingkod. Tapos yung pagbabawalan mo magbasa ng Biblia, papasahin nila. Kung hindi tuturo ng pastor, ang tanong, yung tinuturo ng pastor, makaligtasan nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Palampakan po natin ang ating point. Lastly, Hebrews chapter 2 verse 9. Subalit alam natin si Jesus, kahit na sa kaunting panahon, bakit tinatawag na kaunting panahon? Kasi kung 33 years lang siya, di mahaba. Kasi no walang 33 years. Okay? Kaunting panahon, ginawa mga bababa kaysa kanya ng mga ngel. Totoo yun. Diba? Turing nila kay Kristo, yun na, hanggang ngayon na. Ang turing nila kay Kristo, talibay lang dan yan, no? Ni Moises, talibay na ng mga propita. Itinuturing si Kristo na mas mababa pa kaysa anghel. Dako! Ay samantala, ang mga anghel, sumasamba kay Kristo. Kaunting panahon, ginawang mas mababa kaysa mga anghel at binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa pagdurusan niya sa kamatayan, dahil sa kagandang loob ng Diyos. Makinig, dahil sa kagandang loob ng Diyos,
Was that okay? Sa atin, niloob niya si Kristo ay makakaranas ng kamatayan para sa lahat. Amen. Amen. Hallelujah. Yan si Kristo. Maliitin mo nyo, kahit sabihin nyo maliit pa, mababa pa kayo sa anghel. O di baba. Pero tandaan nyo, nang dahil sa kanyang pagsakripisyo, nakakaranas tayo. Next verse, Hebrews chapter 9:28. Again. Ganun din naman, si Kristo, minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Again, it is appointed unto man who wants to die, after that the judgment. Amen. Isang reason, hindi na babalik si Kristo para ipapako ulit sa krus. Para maghandog ulit ako. Hindi na nga. Kaya sinabi ko kanya, kung kayo mga tao nasa loob ng kautusan, sumusunod pa rin sa kautusan, na yung kautusan may sumpa, sino pa magdikta sa inyo? Isang beses, ganyan din naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Isang beses? Isang beses lang. Pawiin ang kasalanan, ang mga kasalanan ng mga tao, siya'y muling darating. Yun ang hinihintay natin. Yung sikat, darating siya, pero hindi pa ako sa cross. Darating siya, maging hari na. Siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog, di ba? Dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Tapos na. Yan ang sinasabi natin, hindi babalik si Kristo upang magsakripisyo, kukunin na kaya nga may rapture. Amen. Doon na muna siya sa langit. Sa alapatan siya. Pero, lahat ng mga namatay na may Kristo sa buhay, yun ayon pa sa nila, sila ang unang mabuhay. Napakaswerte nila. Kaya, gusto na lang sana natin mamatay. Sabi na nila, ay huwag mo na pastor ba? O, palagtor po. Basta kung ganun ba ng Panginoon? Bakit? Kaya nga natin pinaghandaan. Di ba? Paano ba ano? Makinig ka? Magwawakas ako. Huwag magdalala. Excited lang ako. Magwawakas ako. Marami din ng pera. Galing ka sa abroad. Dami ang pera. Bakit ka nun? Dami ang pera. Ngayon, ayaw mo patay ng bahay. Pera ka naman. Ayaw mo bakasyon. Ano na kami ko sa pera? Ha? Kaya natin nagsusubig ka para magkaroon ng pera. Para pagka may kailangan ka, magagawa ko. Wala ka bahay, may pera ka na, bakit ayaw mo magawa? May bakasyon, mag-enjoy ka, bakit ayaw mag-enjoy? May pera ka naman. Ay, hindi ko malaman kung ang gusto mo sa pera mo. The love of money is the root of all evil. Ay, ganyan din naman, si Kristo'y minsan lamang inhandog upang pawin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. 1 Peter 2:24. Minsan. 1 Peter, sa Kanyang pagkamatay sa krus, pinasaan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay. Mamatay na sa kasalanan. Totoo ba? Ano? O, tinig. Sinabi rito, pinasaan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan. Ang tanong, namatay ka na ba sa kasalanan? Buhay pa rin. Ang patay sa kasalanan, hindi na nakagawa ng kasalanan. Patay ka na eh. Ngayon ang tanong, nakagawa ka ba ng kasalanan? So, ibig sabihin, hindi ka paano? Pasal pa rin si Kristo sa'yo. Kaya ngayon sinasabi ko, kung titingin ka, haharap ka sa Ama, anong tingin ng Ama sa'yo? Buti na lang may Kristo na tumakip sa atin. Okay? Hindi yung pagkatao natin, kundi si Kristo. Kaya ulitin ko kami, substitution. The last verse. So naman, last.
Alam mo, Sapagkat si Kristo na walang kasalanan namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan. Kawawa talaga tayo. Lagi talaga tayo ang tinatama. Tayo ang dahilan. Bakit tinuraan? Sinampal si Kristo. Nagpasan dahil sa ating kasalanan. Sana sinabi niya, dahil sa mga pangit, ay hindi ako masama dyan. Okay? Sapagkat si Kristo ay walang kasalanan. At si Kristo na walang kasalanan, namatay sa mga, o namatay ng minsan para sa inyong mga Panginoon ay ako sa Panginoon. Wala talagang likas. Ang problema kasi, general eh. Mabango, matangos, matangkad, maputi, puro makasalanan. So walang walang excuse. Lahat tayo. Kasama ka. Walang classification doon. That is general. Bakit? Ang matangos, Panginoon, walang kasalanan, may kasalanan. Ang mga maputi ba? Walang kasalanan. Maitim lang ba may kasalanan? Lahat may kasalanan. Kasalanan. No one is respected. Talagang walang pinili ka na. Kaya nga, again and again mga kapatid, pasalamatan po natin ang Diyos. Instead na tayo ang haharap tao, pagkatao natin, ang harap natin, si Kristo harap alang-alang sa atin. Anong tawag niyan? Self-institution. Palakpakan po natin ang ating. Again and again, sana po, itong turo, tandaan niyo ha, turo ito, this is doctrinal. Doktrina ito. Ito yung proseso. Kung baga sabihin, ito yung requirements para magkaroon ka ng kaligtasan. Magkaroon ka ng buhay na wala. You have to accept kung ano yung ginawa. Wala tayong pwedeng idagdag. Kasi ito okay, kinig na tayo. Tayo na mo tayo lahat na rin. Okay, kinig ka na ha. Wala na tayong idagdag pa sa ginawa ni Kristo doon sa cross. Are you listening? Okay. Ulit ito yung sinabi ko kanina. Wala na tayong dapat idagdag pa doon sa ginawa ni Kristo sa cross. Kaya nga sinabi na, ano yung isa sa mapang-anim na salita ni Kristo doon sa cross? Ano sinabi niya? Natapos na. Diba? Natapos na. Mission accomplished. Kaya sinabi kanina ng Biblia, hindi na sa babalik dito para parusahan pa. Babalik siya dito, kukunin ang mga nailigtas na niya. Yung mga nabayaran na niya. Next, sunod natin pag natin, yung tinatawag na redemption. Ano ibig sabihin ng redemption? Pagtubos, ikaw at ako. Hindi naman substitution ang ginawa ni Kristo, but we are also redeemed. Tinubos tayo, nakasanla tayo doon sa kamay ni Satanas. Okay? We are being redeemed by the blood of Jesus Christ. Purihin po natin ating Panginoon na kapatid sa umaga po ito. Naintindihan ko ba ninyo ating pinag-aralan? Sana po importante ito, hindi ito optional ha. You must learn, you must know this one. Ibinigay ko sa iyo mga Biblia niya, ang mga versikulo para magpapatunay sa inyo na yan ang tamang doktrina na sinasabi po ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatid na nanonood. Sana kayo po'y pagpalain ng Panginoon at patuloy na matuto kayo sa ating mga pag-aaral. God bless you all. Praise the name of the Lord. Now mga kapatid, sa umaga po ito tayo po yumuko ngayon saglit. Of course, let us realize tayo pa sa ating mga versikulo na binasa natin mga kapatid.